PSEI has been very weak recently. Walang parang walang magandang good news na nangyayari ngayon sa Pilipinas, or baka ito yung tinatawag nilang ghost month daw, no? Yung mga trader, mga institutional trader, wala daw, absent, babakasyon, di ba? Meanwhile, the US market, walang babakasyon, di ba? Bumabalik na naman yung optimism sa US market. And recently, the US Fed signals possible rate cut. Gusto kong subukan nila to, no? Gusto kong mag-rate cut sila doon, and then at the same time, pipitik yung inflation, no, because of Trump tariff. Interested akong malaman ano yung mangyayari sa US economy, ano yung gagawin ni Donald Trump, ganyan. Gusto kong makita yung ganong klase ng situation, di ba? Ano yun eh. Magkakaroon tayo ng real-time lesson in economy. Paano i-bankrupt ang isang economy ng isang presidente na tawag nito, sanay na sa bankruptcy. Yan si Donald Trump. Dami nang na-bankrupt yan na business. Sa business sector pa siya. Okay. And on Philippine news, usap-usapan recently yung flood control projects. Na wala daw napupuntahan. Wala na. Hindi na bago tong mga ganito. Yung mga project na walang napupuntahan. Simple lang yung solusyon sa ganito. Mamaya share ko. So BSP, sabi nila mag-e-end yung interest rate ng Pilipinas around 4.75%. According to Wall Street Journal, more US companies plan to slow hiring. Kasi nga, yan eh. May mga outlook na yung mga yan. Magawa na yan ng mga projections, and with Trump tariff, siguro, makikita na nila yung yung epekto nun sa nilang company. So, ang una mong gagawin kapag may epekto siya, syempre, cost cutting, di ba? Pilipinas, sabi nila, or DBM ng Pilipinas, sabi nila, economy hitting 6% in 2020. Malabo na ata to, no? Ito na naman yung gumagawa sila ng optimistic target na parang malabo. Tapos pag na-disappoint, no, target miss, lagapak na naman yung PSEI. And one lawmaker, ina-urge niya yung BSP to establish Bitcoin reserve. Ako, narinig ko na to eh. Mabisit na mga Pilipinas to eh. Gusto na naman sila, tayo yung mauna eh, ha? Mamaya, I will share my brutally honest reaction to this House bill. Na sana hindi siya pumasa, and I don't think ganun ka tanga yung BSP, yung financial system ng Pilipinas na tanggapin to, okay? And on some corporate news, Lim vows to restore investor confidence, signals possible further action against Villarland. Ito yung ito yung may re-report daw silang parang 1 trillion profit para ma-justify yung valuation ng siguro nung Heaven stock ng Villar. So market update muna tayo. Napakahina ng PSEI recently, despite after ng earnings season. I think di naman ganoon ka-disappointing yung Q2 ng mga companies. In fact, a lot of them are still growing. And pag growing yung mga businesses, syempre yung intrinsic value ng mayan umaangat. Therefore, yung valuation ng PSEI dapat nagiging attractive din yan. But despite that, we don't have liquidity. Wala tayong buying pressure. Kasi wala namang nangyaring or wala namang nababalitang good news ngayon sa Pilipinas. Siguro yun yung tinitignan ng madami, no? Good news. So the PSEI is still very weak. Negative pa rin siya year to date. The worst performing index. At least sa Excel na to. Baka sa Southeast Asia, tayo ngayon yung worst performer eh. Di ba? So the US market, pinitik sila kanina, and still doon pa rin yung optimism. So despite being overvalued na yung kanilang market, talagang naghanap pa rin sila ng optimism na natitira, and
Recently yun nga no, yung hawkish stand daw ng Fed. Magkakalaman yan, 'di ba? Kung tutuloy nila yun sa second half, 'di ba? Ang storya pa rin ngayon is a lot of investors nagro-rotate sa international and emerging market. Parehas bull run, 'di ba? Southeast Asia 10.22%. So talagang feeling ko worst performer ngayon ng Philippine stock market. And total world index is 14% no, year to date. So technically walang ngayon wala ganong bad news sa overall global stock market. Pilipinas lang talaga. And my personal dividend retirement portfolio nadamay or recently nadamay na rin sa pagiging laggard ng PSEI. 20.5% pero still massively outperforming PSEI and massively outperforming US, and in-outperform na ako ngayon or this year ng international and emerging. Pero hindi pa tapos yung taon. Baka hindi pa naimasmasan yung mga investor ng Pilipinas, no? Or yung mga foreign investor na papasok sa Pilipinas. Baka nagpapakondisyon pa, di ba? And if you want exclusive contents, my personal stock analysis, investing lesson, stock request, and discussion of my personal dividend retirement portfolio. Meron din ako mga exclusive community chat. Check the pinned comment. So, the USA Fear and Greed Index, nandito na naman siya. Greedy na naman yung mga bugok dun Despite overvalued yung market nila. Kasi nagharap sila ng optimism no? Para ma-justify yung kanilang overvalued market. And recently, nakahanap na naman sila ng positive news. Okay, signals possible rate cut. Na feeling ko nasabi niya na lang to kasi na-pressure na to, no, from different people, different politics, especially si Donald Trump. So it seems like mukhang magi-give in na siya and magre-rate cut na siya. Despite in my personal opinion, di magiging maganda yung economic data ng US second half. In fact, may nakita kong may napanood akong discussion recently. Dinidiscuss nila yung isang chart kung saan dumadami yung yung nababankrupt na US companies or US businesses this year. Na lahat ng yon, materialize yan second half. Kapag nag-release sila ng job report and sinasabi sa job report nila na dumadami yung jobless, ganyan. Doon normally nag-start ang recession, 'di ba? Pag dumadami yung walang trabaho. Kasi pag nakita ng ng tao yung ganung klase ng data na madaming nawawalan ng trabaho, doon sila mag-start magtipid, 'di ba? After that, magda-drive yun ng profit decline. Pag nakita ng mga corporation nagde-decline or yung projection nila magde-decline yung kanilang profit, mas mag-slow down pa sila. Magko-cost cutting, magle-lay off ng worker hanggang sa mag-cycle yan, ganyan, hanggang sa mag-crash, mag-collapse yung isang economy. Yun na yung recession. And according to Wall Street Journal, more US companies may plano na silang mag-slow ng hiring, di ba? In the second half, yan na mag-start yan. So bakit ka mag-slow down ng hiring? Kasi mga corporation, di yan mga charity, di ba? Ang utak ng mayan, profit. So, kung nakikita nila, yung kanilang profit potentially mag-decline, pinaunang solusyon is cost cutting, di ba? And yung pinamabisang cost cutting? Huwag ka munang expand, huwag ka munang mag-hire. Or ang pinamalala is, syempre, magli-lay off ka ng worker mo, di ba? According to Fitch Unit, ang VSP daw mag-end ng 4.75% interest rate, which is good for the equities market. Especially lahat ng companies ngayon doon na nag-yield or trading at a current dividend yield of more than 5%. Di ba? Mas naging attractive yung mga yun sa mga income investor. And goods din yan sa mga mga companies na mahiling mag-expand gamit ang utang, no?
And Pilipinas, hopeful pa rin na maka 6% daw tayo ng 2025 na parang ang labo, no? Kasi ilan ba yung recently? 5.5. Tapos yung first quarter natin below 5.5. So para mangyari yung 6%, kailangan yung third and fourth, if I'm not mistaken, dapat above above 6%, above 6.5% para talagang mahit nila to. Parang ang labo niya. Especially ngayon, usap-usapan yung wish na flood control project na yun. Wala namang napala yung gobyerno, yung mga taxpayer sa mga visit na flood control na yan. And para sa akin, isa lang yung solusyon dyan, no? Na ayaw ng ibang Pilipino for some reason. Ang pinaka-solusyon dyan is ibigay mo sa private sector. Lahat ng flood control project. At least yung mga publicly listed companies, di ba? Kasi yung mga yan, yung mga nasa publicly listed companies, pinapalagan nila yung kanilang mga reputation eh. May mga legacy yan eh, especially yung mga malalaki ng mga conglomerate families, no? Problema kasi magre-reklamo na naman yung mga visit na madaming Pilipino eh. Di kasi, oligarch. Anong gusto mo, no? Year over year, binababoy yung tax na binabayaran mo. Walang napupuntahan. Ganun ba gusto mo? So I think sa halip na i-suspend yung funding sa flood control, dapat i-divert nila yan and may pag-partner ang gobyerno again sa private sector. Sila na yung tumira niyan. Parang yung diba? Panood nyo ba yung interview ni Ramon Ang recent, yung medyo nagbibida-bida siya? Na kaya niya daw solusyonan yung madaming pagbaha. No cost to the government, yun pa yung sabi niya eh. Na ako, personally, I think, hindi mo totally masusolusyonan yung flood control, pero may minimize mo siya. Na I think kaya yung gawin ng mga private sector, yung i-minimize yung impact ng flood control. Hindi yung konting ulan lang, di ba? Baha na kaagad. Yun yung mga nakakainis eh. Pag ginawa yun ni President BBM, ako papalakpakan ko si President BBM pag sinabi niya, lahat ng flood control funds, itadirect natin yan sa mga partnership natin with the private sector. Feeling ko yun na yung best legacy na ginawa niya. Okay. Problema, madaming contractors yung magagalit niyan. Wala sila ng pagkakitaan, di ba? House Bill urges BSP to establish Bitcoin Reserve. I hope hindi to gawin ng BSP. Siguro hindi naman ganun katangang BSP para gumawa ng Bitcoin Reserve. So saan nyo ba unang narinig to? Sa US market or I should say sa USA. Isa to sa plataforma ni Donald Trump nung nanalo siya kasi nga kinukuha niya yung boto ng mga delusional na mga crypto fanatics. Kaya laging sinasabi niyang Bitcoin Reserve na yan. Pero up until now, I don't think may Bitcoin Reserve ang USA. Wala pa ata. So, visit na yan. Unahan pa ng Pilipinas yung USA ng Bitcoin Reserve. Alam mo madami talagang Pilipino, panatiko talaga ng USA no? Ba't ka mag-introduce ng isang very volatile asset sa financial system ng Pilipinas, no? While yes, nagre-record breaking ngayon ang Bitcoin, pero diba ang Bitcoin, yan yung price action yan is driven by narrative and story. Malakas yung narrative ngayon ng Bitcoin because of Donald Trump. Si Donald Trump, di ba? Next election, di na yun mananalo. Wala nang boboto yan. Pinagagawa niya sa kanyang current presidency, hindi na yan iboboto next election for sure. Yung narrative ng Bitcoin, mawawala yan. And pag napapansin nyo, every time na nawawala or nababasag yung narrative ng Bitcoin, dahil nga siya, speculative asset, nagko-correct ng more than 50% yung kanyang asset price. Diba? Biruin mo yon, no? A part of your reserve nakalagay sa Bitcoin tapos magko-collapse siya ng more than 50%. Anong mangyayari sa financial system mo nun? And lastly, on some corporate news, restore investor confidence daw. Kasi nga naman, tagtuyot yung PSEI and possible further action against Villar Land amid ongoing probe. Ito yung yung parang isang stock ni ng mga Villar na makikita nyo, di pa to nagre-report na yung
2024. Ayan, no. Di ba? Lupit eh. September pa lang 'to eh. Wala pa sila yung annual financial report. Ano na eh. Ongoing na ngayon yung third quarter ng mga companies. Kasi based on some article na nababasa ko dati is that may i-report sila na parang 1 trillion in profit na parang mostly yun eh, revaluation gain siguro. Siguro para ma-justify yung kanilang market cap na 1.4 trillion, the biggest company in the Philippines in terms of market capitalization. Na para sa akin yung kanyang market cap hindi siya justifiable with their current fundamentals. Na kahit mag-report ka ng 1 trillion profit kung a big part of it galing sa revaluation gain, mahirap pa rin siyang i-justify, di ba?